Pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ikaw ang sinungaling eh. Okay. Huwag naman kasi ganyan, Bam. Alam mo, may sakit ako. Sumama lang ako para maayos natin to. Ikaw, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. Huwag na po sana niya akong pakailaman. Di ba sabi niya po sa akin Huwag sa kang lupon? papakialaman. Wag, sabi niya po sa lupon. Sandali. Para wag kang pakialaman, maghanap ka ng matirahan mo, nang sa ganun, tahimik ang buhay mo. Anong gusto mo? Tahimik na buhay? Magulong buhay? Kalbaryong buhay? Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po So, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, Hindi, ginagalang ko po. makinig ka. Shut up, igalang mo. Yan ba ang sukliin mo sa kanila? Hindi po, sir. O ngayon, sundin mo ang panglimang utos, igalang mo ang magulang mo. Sumbong mo sa akin, pamilya mo mismo, ama mo, kapatid mo, binugbog ka sa dahilan na parang mainit sa'yo, mainit ang dugo sa'yo. Ako'y nagtataka, bakit wala man lang pamilya mo na umawat at ipagtanggol ka? Kaya parang matindi ang galit sa'yo. Kung ganun mismo, pinagkakaisahan ka. Parang kulang na lang, pinakwil ka na. Anong dahilan nito? Nag-live selling po kasi ako dati. Ngayon po bumagsak na po ako. Okay, sige, gaya. Wala na po ako sa hinila pa po nila ako lalo. Okay. Ano matutulong ko sa'yo? Ngayon, ako tatanong sa'yo, paano kita tutulungan? May telepono ka sa tatay mo? Gusto mo tawagan ko tatay mo? Ipinatulso ka ng anak mo, pinabitag ka at ginugulpi mo raw. Lababo, unidoro, pinakialaman mo raw. Ano bang problema mo sa buhay mo? Duty ko yun, sir eh. Binabaliktad ko ako ng anak ko, sir eh. Baliktad. Okay, baliktad ka raw. Hindi, sir. Baliktad ko yung sinungaling ko. Lahat po sinasabi kong katotohanan, sir. Lahat ng sinasabi kong katotohanan, sir. Harap-harap kami, sir. Pumunta ka bukas dito. Sige. Gusto kitang mapakinggan, bossing. Kapag may natihado sa loob ng pamilya, sinasaktan ng magulang, ang magulang sinasaktan ng anak, or ang anak sinasaktan ng magulang, nakikialam ako, bossing. Simple lang ang aking tanong sa iyo. Tatay, ano ba mang problema natin dito kay Mary Jade? Ayun lang po, ang request ko lang po sa kanya. Willing naman ho ako ipagawa yung nasira. Yung daanan lang po namin. Kasi wala po kaming madaanan papasok sa pangalawa, pangatlong bahay. Kasi pagpasok mo po ng gate, yung pong alababo niya nandun na, 1 meter lang ho ang layo sa gate. Okay. Tapos pag kanan mo, pintuan ng kubita niya, nandito yung kulungan ng aso niya, andito yung washing machine niya, andito yung refrigerator. Pagdaan mo, nakaka-istorbo. Okay. Yung right of way lang namin po, ang hinihingi ko. Ipapagawa ko ho yun, wala akong problema eh. Okay. Right of way. Yung right of way lang namin. Kasi wala ho kaming madaanan eh. Okay. Ikaw naman, Nay, ano ba masasabi mo, Nanay? Bigay mo mikropono kay Nanay. Sige na, huwag na. Ayaw mo. Okay. Sige. Si Nanay, masama ang loob kaya ayaw magsalita. O ikaw naman, Mary Jade, ano naman ang masasabi mo dito sa sinasabi ng tatay mo? Nakikiusap lang sa'yo, right of way. Ano naman ang masasabi mo na hindi na bring up kanina ni tatay mo na right of way lang ang kalang pinakikiusap na wala silang madadaanan dahil nababo mo at CR mo nakakabalandra daw doon sa kalang right of way. Patutotoo ba to? Hindi po. May daanan po sila, sir eh. May dingding ba na Opo. dito? Tinibag pati dingding? Opo, nung si Lababo po. Nakikita mo tong oro ka na itim? Opo. Tinibag yan? May dingding ba dyan? Wala na pong mapaglagyan. Nilagay ko na po dyan yung ano po namin, aso po. Ano yung hagdan na yung nakakita ko? Yung po taas? sa kapatid ko po yan. Sa taas? Nabuupa, sa taas lang po. Opo. Sa loob ng bahay mo? Opo. Dyan po. Sa loob ng bahay mo? Sa pangalawa po. May pintuan siyang sarili? Wala po. At sa taas po. May pintuan siyang sarili. So, ang pintuan mo ay pintuan din ng lahat. So, kaya ako sinasabi sa'yo, ang pintuan mo ay pintuan ng lahat. Pagpasok sa gate, pintuan mo agad. Hindi sila makakapasok pag hindi sila duman sa pinto mo. Tama? Hindi to po sa gate po. Oh, sa gate. Kasi nakikita mo, sabi mo, Pader. So, dadaan muna sila sa pintuan mo. Opo. Yun ang gusto mo sabihin. May gate kayo, pero pagpasok mo unang pinto, ikaw agad. Kasi hindi sila pwedeng dumaan pa loob. Daan po. Nakakadaan, kaya nga. O bakit tinibag na tatay mo yung lababo?
Tibagin daw po kasi inutos po ni Donna Jane. Wala akong. So, sandali muna. Bakit? Tataas mo. Anong nasa isip mo? Anong nasa isip mo? Ba't mo tinibag yung pinagawa ng... Una po, nakiusap ako sa kanya. Okay. Ang sagot, sabi ko, kung i-atras natin yung CR para may try out po kami rito na hindi kami dadaan dyan sa kusina mo. Kasi kusina ho yung tumbok mo eh. Yun ho, lababo niya, harap nun, gate po. Ngayon sabi ko sa kanya, kung pwede i-adjust natin, makihati ako sa gastos. Ang sagot niya sa akin, ay wala ka na magagawa dyan, Papa, wala kang karapatan dyan. Di sabi ko, wala kang pala akong karapatan, tibagin ko yan, sabi ko po sa kanya. Sabi niya, di magkasubukan tayo, subukan mo para magkasubukan tayo, sabi ganun po sa akin. Sabi niya po sa akin. 2 araw na pinalampas ko ang sama ng loob ko, bumiyahe pa rin po ako. Masama po ang loob ko. Sagutin mo itong tatay mo. Sir, pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ikaw, Pamilya tayo, magsabi kayo ng totoo. Ikaw ang sinungaling eh. Matanda na kayo pa. Uy, Magbago na kayo. Diyos ko matanda naman. na ako. Magsabi kayo ng totoo, sir. Pabisita niyo po para makita niyo kung sino nagsasabi. Dinadala mo. Tama, wag na, G. Wag na. Huwag ka nang magagalit sa sarili sa'yo. Kung pwede sir, pabisita niyo na lang po. Ganito na lang, ganito. Kasi po, para malaman po natin kung sino nagsasabi ng totoo. Di ko alam kung pamilyang sinungaling kayo o isa sa inyo nagsisinungaling. Okay, sa linyang telepono si Benjamin Tanglao, Desk Officer ng Barangay 11177, Caloocan City. Totoo ba itong sinasabi ng anak na si Mary Jade? Opo, nung gabing nagpunta rito sa barangay si Mary Jane, nirereklamo niya yung tatay niya, tsaka yung 2 kapatid niyang babae na sinaktan siya dahil lang doon sa lababo, at tsaka sa CR yata. Common yata yung kasi siya yata dahil yung 2 kapatid niya, tsaka yung tatay niya, wala silang CR. Nakikigamit lang. Okay. Sa nakikita niyo, sir, sino pong tama, sino pong mali, at ano pong punto de vista ninyo rito sa Kaso reklamo? po, ang nangyari dyan, dahil si Mary Jane, nung gabing yon, nagpa-medical na, kaya nung bumalik siya nung umaga, dumiretso na siya sa Lupon. Ngayon, kwento mo sa akin, ba't hindi ka makatingin sa mga magulang mo? Bakit hindi nakatingin ka sa sahig? Hindi mo sila matingnan kung talagang totoo ang sinasabi mo? Nasasaktan lang ako, sir eh. Okay, bakit ka nasasaktan? Ayoko po sanang humantong pa sa ganito, pero sabihin natin yung totoo. So, nangyari ang transaksyon. Opo. Nagkaroon kayo ng kasulatan sa Opo. pamamagitan ng papel na pag pumunta ka ng notaryo publiko. Opo. Ang pumirma, nakita ko nanay mo Opo. dyan at ikaw. Opo. So, hindi alam ng tatay mo. Hindi po, sir. Bakit ayaw ipaalam ng nanay mo sa tatay mo na binenta ng nanay mo yung isang pintuan o nirentahan o binenta sa halagang magkano? 60,000? 60,000 po. Nabayaran mo ba ng buo Opo, ang nanay opo. mo? May mapapakita ka bang resibo na nabayaran mo nanay mo? Opo. Gawa-gawa niya lang po yan. Hindi pa ako nagbintang 60,000, 10,000, hindi na ako binayaran. Pinapirma niya lang po ako ng pinapirma na hinihingi ko yung ano pa, yung yung isa, sabi ko, pasirok ko na. Antay ka lang ma, antay ka lang, ako lang naman eh. Ganun ang sabi niya. 10,000 lang po ang naibigay sa akin yan. Wala nang binigay. Tapos, pag sinisingil ko sila, minumura pa ako nila mag-asawa. At saka yung CR na yun po, mayroon po yan sa loob. Nagulat na lang pa ako. Biglang binakbak nila, hindi ko alam, nag-iiyak po ako. Wala na raw po ako magawa. Nagtayo sila na pinapakyaw na hindi ko alam. Pinapakyaw niya po yung CR dito at saka lababo. Pero mayroon po yun, nung binili niya maliit. Mayroon po yung giniba nila. Ayaw ko lang kasi nahirapan ako huminga. Relax. Sige po, okay lang. Okay ka ba? Ayun. Relax. Okay, narinig ko naman. Lahat kasi nungalingan kasi. Okay, sige. Ito. Mahal mo ba ang anak mo? Mahal ko po yan. Lahat na naging asawa niyan kami nagpapakain po. Tapos ang asawa ko, umpisa nung maliit siya. Binilan siya, nag-aaral siya, sundo siya sa kuliyo. Binilan pa siya ng motor na nag-Saudi siya. Pagdating niya, nag-holding yan sa lalaki. Oh. Lahat siya, asawa ko lahat, may ano niyan. Siya, binibigay niya sa akin yung pera. Kaya lang noong ginawa niya, sir, sinirahan niya ako sa asawa ko na wag daw ako pawakin ng pera. Kasi yung pala, siya pala lahat nangungutong. Akong bahala sa kanya, sabi niya.
sisiraan ko yan kay Papa. Hanggang nalaman ko na hindi na ako binibigyan yan. Titiis na lang ako. Tsaka yung sabi niya na tulong niya sa akin, wala, hindi po. Nagbigay siya 10,000, pambili ko raw ng gamot nga. Kasi nag-aaral ng kuliyo yung anak kong teacher po. Okay. Kaya hindi gaano kami nakaka-recover siya. Pero ang pila ako naghahawak. Okay. Huwag naman kasi ganyan, Bam. Alam mo, may sakit ako. Sumama lang ako para maayos natin to. Kayo nagpapatayo na hindi ko alam. Alisin nyo. Hindi na kayo pwede magtayo. Doon sa dating CR at sa lababo. Ba't yung giniba? Yun ang dating yung balik. Kasi sa daanan namin yun eh. Ba't yun nilalagyan? Nagsusulsul lang ka ng kabit mo? Tama na yan, Bam. Sabi mo mahal mong anak mo. Opo. Eh bakit ganun ang pananalita mo? Ay, sabi na po. Tingnan mo, nagpatay ang CR sa daanan. Wala na kaming madaanan. 1, 2 kwarto sa dulo. Kasi Yung dito ganito, sa- Mrs. Mister, mahal mo bang anak mo? Kasama ka pa nung maliit sa biyahe yan, nung nasa tracking ako. Paano hindi ko minahal yan? Tanggata. Pinag-aral ko ng kolehiyo yan, iba ginawa. Kung hindi ko mahal yung anak ko na yan, pinakapanganay, ibibili ko ba ng scooter yan? Pero nung makita ko nagtanan na, ano pang magagawa ko? Inunawa ko na lang po siya. Okay. Pangalawa, nag-asawa siya uli. Hindi siya umuwi sa bahay. Yung anak niya kami nag-aalaga, okay lang, walang problema. Umuwi siya noong mga anak na ho siya sa bahay. O ako pa rin bumibili ng gatas ng mga anak niya, nagtatrabaho pa sa SM, di ba? Oo, ngayon, okay, mahal ka pala ng tatay mo, bata ka pa, sinasama ka naman pala. Ba't ganun? Hindi po alam. Hindi mo alam? Bakit Parang, ginaganyan? no. Ikaw ang tinatanong ko. Opo. Huwag kang magpapakaawa sa akin. Opo. Kasi una, alam mo yung kanta ni Freddy Aguilar, Opo. Anak? Nasinilang Opo. ka sa mundong ito, Opo. nakintuwa ng magulang mo. Opo. At nang lumaki ka, ewan, GAGO ka na. Hindi po, sir. Eh, ganun ang sinasabi ng mga magulang mo. Opo, mahal ko Eh, din po sila, sir. Kung mahal mo sila, Pero bakit po- sandali, ba't po sandali nila ako muna. ginanyan? Kasi bakit ganyan? Eh, yung sinasabi nila sa mga kapatid mo, pinutulan mo ng kuryente. Isang bagay, nagpabarangay kayo. Ano kaya ang pinakamaganda kung lumayo ka na lang? Ikaw na lang ang lumayo. Total, may kinakasama ka na naman. Ano ngayon masasabi mo sa kanya, Tay? Paano natin? Anong gusto mo mangyari na sabihin sa kanya? Sige, titignan ko. Tutulungan Yung kita. nangyari bilang- po, Sige. nakahanda naman ako kung ipagawa yung kubita eh. Bigyan niya lang kami ng right of way. Kasi po yung pinatayuan niya ng kubita, hindi ko kasama sa nabili niya eh. Yung gate po na yun, yung pinakita kanina, harap mismo ng Alababo gate po yun. 1 metro lang. Maghuhugas siya ng pinggan, mahirapan ka ng lumusot. Okay. Papunta sa kwarto. Okay. Pagdaan mo, nandun yung aso niya, bagong panganak, yung washing niya, eh kung maglalabas siya, disturbo na naman kami pagdaan namin. Dahil pintuan ng kubita niya. Pero kung idikit niya rito sa bahay niya, ako gagastos. Gawin na kubita yung idikit sa banan, may madaanan mo kami rito. Yun lang naman ho, ihingilin ko sa kanya eh. Kasi, kaya ayaw niya, dahil alam ko, pinupuntirya niyang agawin na naman itong pang-itaas. Kaya yun, itinayo niya yun sa gitna ng daan. Okay. Ito, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. I-adjust natin yung CR para may right of way naman, madaanan yung mga pamangkin mo na hindi dadaan doon sa may siyempre makaka-istorbo. Kung minsan nagre-reklamo kayo, may nawawala. Kaya mas maganda dito, bigyan mo kami ng right of way na daanan, diretso kami na hindi na kami dadaan sa pintuan mo. Nakikinig ka ba? Opo, Or gusto mo nakikinig. Hindi mga po. tuwiran Hindi pa? po, sir. Solusyon ang binibigay ng Opo, tatay sige. mo. Nakinig ka? Opo. Ang tatay mo nagbibigay ng solusyon. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? Papagawa ang lababo mo. Ang pakiusap niya, makadaan man mga pamangkin mo sila para hindi rin kasi masikip na. So, kung nagkamali man siya, inaayos niya. So, anong gawin natin? Magpapasalamat ka or ay irapan mo pa rin o may galit Hindi ka po pa? po. O anong gagawin mo? Masaya ka na ba? Masaya po ko ipagawa, basta po makakadaan din po kami kasi hindi po kami makakadaan at hindi malalagay po si Alababo po doon kasi maliit lang po. Ako ang mag-adjust, makikita mo. Kapag ka nagawa na po yung bahay po namin, sir, ito lang po yung gagawin na po ni Papa, sir, di ba po, sir? Okay na po, sir, papagawa niya na po, okay na po sa akin yun.
Salamat po ako doon kasi papagawa ni Papa po yung ulit yung tinibag niya po. Huwag na po sana niya akong pakailaman. Di ba sabi niya po sa akin Huwag sa kang Lupon? papakialaman. Sabi niya po sa Lupon. Sandali. Para huwag kang pakialaman, maghanap ka na ng matirahan mo, nang sa ganun, tahimik ang buhay mo. 3 klase lang, papipiliin kita. Anong gusto mo? Tahimik na buhay, magulong buhay, kalbaryong buhay. Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po So, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, Hindi, ginagalang ko po. makinig ka. Shut up. Igalang mo. Ngayon. Okay? Igalang mo, igagalang ka. Ginagalang ka ngayon, pagbibigyan ka. May pagkukulang ka, pinaaral ka na magulang mo. Opo. Hindi ka nagtapos, nagtanan ka. May mali ka, tinanggap ka pa rin. Nakikitara ka sa kanila. Anong tawag mo ron? Yan ba ang sukli mo sa kanila? Hindi po, sir. O ngayon, sundin mo ang 5 utos. Igalang mo ang magulang mo. Sige po, tanggap ko po yun, sir. Alright. Salamat ha, tinanggap mo. Salamat ha. po ako sa kanya, Salamat, sir. nagpakumbaba ang tatay mo, di ba? Hindi naman po, nagpapasalamat din Kanino po ka ako. magpasalamat? Sa Papa ko po. Bakit hindi ka pumunta sa tatay mo? Tabihan mo tatay mo roon. Doon. Umupo ka sa tabi ng tatay mo ngayon mismo. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Go there, sit down there, go to your father. Umupo ka sa tabi ng tatay mo. Kausapin mo ang tatay mo at magpasalamat ka sa kanya, nagpakumbaba ng tatay mo. Tay, ikaw na mismo nagsabi. Sige, papagawa mo. Tama? Ngayon, gusto kong sabihin mo sa tatay mo, pasalamat at medyo aayusin mo. Bakit hindi mo sabihin sa tatay mo? Sabi ng tatay mo, ikaw rin nagsabi, mahal mo tatay mo kasi Opo. nanay mo eh. Ba't hindi mo pakita sa akin na mahal mo ang tatay? Pasalamat pa kasi papagawa mo. Bakit Basta sandali muna? Bakit sa akin ka nakatingin? Pasalamat pa kasi ipapagawa mo yung sinira mo. Pero sana pa, yung maayos kung gano'ng kalaki din, makadaan kami ng mga anak ko, hindi yung makadaan lang kayo, parehas pantay. Tsaka dun tayo sa yung sinasabi nyo po sa akin kasi na na walang pakialamanan, sinabi nyo po sa akin sa barangay, walang kitaan. Sana yung papagawa nyo na yon, makadaan kami, yung CR lababo namin, ganun. Sandali. Pakinalang po kasi. Sandali! Apo. Nagpapakumbaba na, pinangangaralan mong tatay mo. Pasensya na po, Hindi sir. ko matiis ang tatay mo, pinangangaralan mo. Tatay din ako. Usap tayo sa baba. Hindi ka ba naawa sa papa mo? Naawa po, sir. Hindi ka ba nakikita pag nakita mo ang tatay mo, hindi ka naawa? Naawa po ko, sir. Mahal ko po si Papa tsaka si Mama. Mahal ko Sige po, nga, sir. yakapin mo. Sige nga, yakapin mo. Sige nga, punta sa nanay mo. Sige nga, tingnan ko nga. Bawal halik hudas dito, ha? Mama mo ang kausapin. Hindi tayo mag-away. Tayo lang mag-anuan. Sabihin natin yung katotohanan. Tama na to ba? Mama, alam mo din yung katotohanan na sinasabi ko. Tama ba? Tama na to ba? Tama na, Ano tayo magsisinungaling ba? Alam mo yan lahat na sinasabi ko katotohanan para ba? hindi ako mahibulad, hindi ako magkasakit. Pasensya na tayo sa lahat ng ginawa ko. Sa ako inaatake Pero ako. alam mo yan na pinili mo. Pinirmahan mo na yung alam ko, Papa. Bahala kayo. Sige, Sir Perez, humingi po ko ng pasensya. Sige. Hindi, wag na sa akin. Wag na sa akin. Sangot mananay mo. Ano kayo? Sabihin niyo yung totoo, Papa. Hindi ako nagsisinungaling. Sabihin niyo yung totoo. Papa, alam mo yun pa. Hindi niya alam yun eh. Ako lang nakakalam, pinagsinungaling niyo pa ako. Hindi, mas maganda nalapit kayo sa magulang ninyo. Habang nabubuhay, andyan kayo. Kasi pag wala na yan, wala na rin. Pero hanggat nabubuhay sila at magandang pagsasama nyo, hindi mahirap ang buhay. Naintindihan ba? Gusto nyo mabuhay na mahaba, mahalin nyo magulang nyo. Gusto mo mabuhay na mapayapa, mahalin nyo mabuhay nyo, magulang nyo.